Ngayon mga paps, pag-uusapan natin ang engine oil. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung hindi ka pa subscriber sa aking YouTube channel, press mo naman yung subscribe button. Okay, pag-usapan natin ang engine oil. May dalawang klase ng engine oil. Meron pang gasolina at meron din pang diesel. So kung ano yung makina ninyo o yung ginagas ninyo, yun din dapat yung ilalagay ninyo na oil. So meron din naman engine oil na pwede dun sa boat. Pero normally may specific talagang oil sa diesel at para sa gasoline. Okay? So kung ano yung inyong engine, yun yung dapat ninyong ilagay. Wag na kayo mag-experiment kasi meron diyan mga instances na yung gasoline engine nilalagyan ng diesel oil. Pwedeng gumana pero pwede ring mahirapan kasi yung pump. Kasi ito idea lang ang diesel oil kasi masyado siyang malapot. Sa liit ng passage ng mga gasoline engine, may tendency na baka hindi siya mapump ng maayos. So hindi lahat ng component is malubricate. Kaya kung ano yung engine niyo, yun yung ilalagay ninyong oil. Okay? Then yun, may tatlong klase ng engine oil din, kumbaga diesel tsaka gasoline, Then meron din tatlo yan na halimbawa sa diesel o sa gasoline. May tinatawag na mineral, meron tinatawag na semi-synthetic, tsaka yung fully synthetic. So yung mineral, ito yung tinatawag din na ordinary. So ideally ito every 5,000 kilometers or every 3 months, ideally dapat pinapalitan na siya. Yung semi-synthetic naman is around 7,000 kilometers, 7 to 8,000 kilometers or 4 to 5 months. Ito kasi yung combination nung mineral tsaka fully synthetic. Then yung fully synthetic naman, ideally every 10,000 kilometers yan or every 6 months. Okay, so ito yung common question kasi dyan. Hindi pa na-accumulate yung kilometers. Like for example, nagkarga sila ng fully synthetic, pero mga 3,000 pa lang yung tinakbo na dapat nga pinapalitan siya ng 10,000, Pero ang problema, yung oil is nasa 6 months na. So ang common question is, pwede bang extend? Well, technically, pwede naman nating extend yan. Like for example, kung mineral yung nakalagay sa inyo, kung hindi nyo pa talaga na-accumulate yung kilometers, so pwede nyo namang extend yung months yan. Like for example, mga yung 3 months gawin yung 4 months, okay lang yun. Doon sa fully synthetic naman, like 6 months, maximum yan kaya 8 months, Pero wag nyo naman sanang paabutin ng 1 taon. Okay? So yan yung pinaka idea doon yan. Isang question din dyan is, pwede bang paghalu-haluin yun? Pwede naman, wala namang problema yon. Pero kung ano yung oil na nilagay ninyo na pinakamababa, yun yung dapat nyong sundin. Like for example, scenario, meron kang 1 litro ng fully synthetic, pero may 3 litro ka ng mineral. Technically, kung 4 na litro yung pwedeng ikarga, susundin nyo pa rin dyan na interval is yung pang mineral. Huwag nyong gagamitin yung pang fully synthetic. Okay? Then yun, in terms of brand, depende na sa inyo yan kung ano yung preferred ninyo, Pero ang pinaka-reminders ko lang dyan, syempre kung ano yung recommended ng inyong manufacturer, yun yung ilagay ninyo. Or doon kayo bumili sa mga trusted talagang bilihan, like sa mga gasoline station. Kasi ito sa totoo lang, sa online medyo mahirap bumili ngayon, except talagang from the store talaga o from the brand, Pero yung mga, sabihin natin, yung mga online shop lang, medyo tayo dyan, hesitant tayo dyan kasi minsan ang layo ng presyo Like for example, 2,000 sa gasoline station, 1,000 lang sa online. So napakalayo ng presyo, medyo magduda na agad tayo doon, Siguro kung mga 1,700, baka pwede pa. Pero yun, medyo iwas ng konti kung sa online. Pero pwede naman sa online kung dun mismo sa legit na seller talaga. Okay, halimbawa may brand na ito yung brand, then ito yung ginagamit, ito yung binibenta niya, so okay lang yun. Kasi makita nyo naman minsan may mga badge naman yan na kung talagang legit. Okay, then yun, sa pagdating sa interval,
mas maging mahigpit tayo sa kilometers than the months. Okay? Kasi pag yung kilometers sinasagad natin yan, okay, pwedeng mas yung ano, kasi pag halimbawa ito scenario, nag change oil kayo, yung isa 5,000 kilometers pero 3 months na, yung isa naman 3,000 kilometers pero 3 months na. Pag dinrain nyo yan both, mas maganda pa rin yung quality nung oil na 3,000 kilometers lang kahit 3 months na. So mas ano talaga yon, mas maganda yung yung labnaw niya. Okay, kasi yun nga, pag mas maraming beses siyang times na umikot sa ating engine, doon siya mas mas mabilis na nag-deteriorate. Okay? So yun naman yung idea with regards doon sa pagpapalit ng engine engine oil. Then yun, viscosity. Ito, sundin natin kung ano yung recommended ng ating manufacturer o ng ating kasa. Normally nasa owner's manual naman yan. Or ako, halimbawa ako, scenario, tamad ako magbasa ng owner's manual. So ang ginawa ko, pinagbasihan ko na lang yung receipt na pinagawa, na nagpagawa ko o nagpa-change oil ako sa kasa. Kasi normally naman yung first 1,000 tsaka 2,000 kilometers is libre naman yan. So nakita ko doon na like for example tong kotse na to, nakita ko doon na ang kinakarga nila is 5W30. So ang ginawa ko, yun ang sinusunod ko, 5W30 na yung kinakarga ko palagi. And siguro sa akin yung yung viscosity, may numbers kasi yan, like yung first number tsaka yung second number niya. So meron kasing different brand o different engine, different din yung recommended na viscosity. Okay, so kailangan sundin natin, although may range naman yon. Okay, like for example, halimbawa ito 5W30 yung ginagamit, pero pwede naman din yung 5W40. May mga ganun naman. Hindi naman yan naka-specific talaga dun sa iisa. Kasi pag titignan nyo yan, kung makita nyo, may mga picture dyan sa online, iba yung lapot nung halimbawa 5W30 versus dun sa 10W40. Pag nag-drip yon, mas mabilis mag-drip yung 5W30. Yung 5W40 naman, yung 10W40 naman, mas malapot siya. So ang effect kasi nun, pag masyado siyang malapot, mas mabagal yung niya, o hindi siya nakaka-penetrate talaga doon sa mga sobrang liliit na passage. Compare naman dito sa 5W30, dahil nga manipis lang yung oil na yun, kaya niya mag-penetrate doon sa mga maliliit na passage. So ayun, kaya kailangan bantayan nyo rin yung viscosity na nilalagay ninyo sa inyong engine. Okay? Then ayun, lastly na lang kung akong tatanungin mga paps, huwag nyo masyadong isasagad yung oil. Like for example, yung polysynthetic is 10,000 kilometers. Kung sakali man, mga around, kahit mas early, much better. Like yung 10,000, kahit mga 8,000 kilometers, palitan nyo na. Huwag nyo nang isagad, para at least mas sigurado tayong fresh yung oil na nagsisirculate sa loob ng ating engine. Kasi yan lang naman yung reason din, isa sa mga top reason para magtagal yung ating makina. Okay? So again, tignan ninyo kung ano yung recommended na oil para sa inyong engine para magtagal. O yun, nanonood ka pa kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, press na subscribe button naman dyan para dumami yung subscriber ko. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.